Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung episode na to. Pero first of all, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo sa pagsuporta ninyo na for almost 3 years natin sa pagbabiyahe sa Lalamove gamit yung motorsiklo. And ngayon, mag-open tayo ng panibagong journey or panibagong page sa paglalamove natin or pagbabiyahe natin bilang isang delivery rider. And ngayon, makikita ninyo or papakita ko lang naman sa inyo yung steps na gagawin natin sa pagbabago na gagawin natin dito sa ating journey sa paglalalamove. And sa totoo lang, mamimiss ko yung paglalalamove dahil ang dami kong nakilala dito, ang dami kong naging kaibigan, and at the same time, marami rin ako nag-experience na maganda and pangit. Pero yun nga, mas maigi na rin na na-experience ko yung mga to dahil kundi dahil sa mga to, talagang hindi natin mabubuo yung pagkatao natin ngayon. Kaya tara, simulan na natin tong episode natin ngayon. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. And yun, bali medyo nalulungkot ako and at the same time na-excite ako sa mga mangyari dahil after almost 3 years, magpapalit na rin tayo sa paglalalamove from motorcycle to minivan. And alam ko, marami magtatanong sa inyo bakit ko ginawa to since magde-December na kasi mas maganda yung fare ng December, di ba? And syempre, mas maganda pa rin talaga motor kasi wala kang traffic. Pero yun nga, medyo nakapag-decide na rin ako kahit medyo nakakaproblema pa rin tayo dun sa minivan natin since malakas pa nga sagas yung minivan natin kasi parang ang isang full tank ng minivan natin nasa 180 to 185 kilometers. So full tank po yun ha. And ngayon nag-ano po kami ng trial and error ng builder namin. Ang ginawa kasi last time is PMS. So PMS, may mga pinalitan and at the same time, pinatanggal ko yung propeller ng 4x4 natin. So ngayon, chinecheck ko pa kung titipid. Pero pag-decide na ako or buo na yung decision ko na magpapalit na ako from motorcycle to yun nga, yung minivan sa paglalalamove natin. And yun, samahan nyo lang ako ngayong video natin dahil papakita ko sa inyo yung process na gagawin natin para makapag-change vehicle na tayo kay Lalamove. And nga pala, kaya rin pala naging buo yung log ko. Gusto ko lang i-share sa inyo to para at least may background lang kayo sa mga mangyayari. At least alam nyo rin yung kwento at hindi na rin maiwasan na rin natin yung mga tanong-tanong. And yun, parang last month, tinry ko naman patasin yung ratings ko kasi bumaba talaga yung ratings ko nung time na nag-joyride ako dahil cancel nga ako ng cancel. Kasi hindi rin talaga ako mahilig mag-review and at the same time, wala akong pakialam nun. And dumating sa point na naging good na lang yung 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 ratings natin. So yun, pinataas ko naman siya. Tinry ko naman siya patasin, tumaas naman. So siya, kumbaga parang nagsunod-sunod ako ng 5 days, walang cancel. So yun naman, tumaas naman yung ratings ko. Pero yun nga, nakikita ko ngayon kay Lalamove, sobrang nagiging unfair na talaga siya. Karamihan ng cancellation ko, fault po ni customer or nangyayari, kinakancel ko siya kasi nga malayo nga yung pick up. So nagkakaroon naman kasi po kay Lalamove pwede kang mag-request review. So meron naman silang ina-approve or successful naman, pero yung iba kumaga nire-reject nila kahit naman sapat naman yung reasoning mo. So katulad last time, naging fair, from good to naging fair na lang ako kasi may kinancel ako isang booking dahil syempre 'di ba, paunahan tayo kumuha ng booking. So kinuha ko kagad siya kahit hindi ko pa tinitingnan ng pickup. Ngayon pagtingin ko sa pickup, nasa kabilang side pala siya. Kasi last time nasa e-service road ako, dito yan sa may Taguig, boundary na Parañaque. Nasa e-service road ako. Tapos ang pickup, iikot pa ako ng sobrang layo, napakalayo. Nasa kabilang side po pala. So, kinancel ko siya. Kasi yung bago kukunin yung booking, nasa less than 1 kilometer lang siya, 'di ba? Usually ganun yung nangyari sa atin siguro makaka-relate naman siguro yung mga kapwa ko Lalamove rider diyan. Pagkakuha mo ng booking ganun, less than 1 kilometer. Pero pag check mo or pag pick up mo ng booking or ikaw yung nakakuha ng booking, malayo na yung ikot or yung pinaka pick up location. So ngayon kinancel ko siya. Naglagay pa ako ng mapa, naglagay pa ako ng lugar, and nilagay ko yung reasoning or kung bakit ko siya kinakancel. And yun, parang ako pa rin yung naging mali. Syempre, kinancel ko.
Kasi ang nangyari, naging fair na lang ako or nabawasan yung ratings ko. So para sa akin, sobrang unfair talaga nila, alam mo, or unfair nung mga nagre-review, alam ko, or may mga nanonood siguro sa inyo na alam mo talaga, or sa loob ng office mismo na nagre-review ng mga ganito. And syempre yan, yung mga yan naman is wala naman din pakialam sa mga rider, basta na lang siguro ibawasan nila yung ratings ng i-reject nila yung mga reason ng mga rider. And I'm not sure kung ano po yung nangyayari sa loob, pero yun po, sana maging ano po kayo, maging transparent, or unawain nyo rin po yung mga rider, dahil karamihan naman po na kinakancel ng mga ibang rider, or hindi ko naman po nila lahat, is tama naman po yung rason. So yun, sabi ko nga, bago ako maban or bago ko masuspend, kailangan mo, gusto kong matry man lang na mag-drive, kasi nakita nyo naman sa mga vlogs ko na nagpi-feature lang tayo ng mga kapwa natin lalamove driver. So para sa akin, gusto ko muna siyang may try bago ako masuspend or maban kay lalamove, na ako mismo yung nagda-drive, ako mismo yung kumukuha ng booking. So ngayon, today is the day na ipapasok na natin si Macmac sa lalamove. So mag-change vehicle na po tayo. May previous vlog na po ako nito, ayan, pakita ko lang sa inyo na kung paano mag-change vehicle. So ngayon, ulitin natin siya. Ang gagamitin natin naman is yung minivan natin. Kasi nag-change vehicle tayo dati. Yung motor natin, Bergman, going to NMAX. Ngayon, NMAX going to minivan or 4 wheels naman. And ipapasok natin siya sa siguro 300 kg natin ipapasok. So ngayon, samahan nyo lang ako mag-change vehicle kay lalamove. So yun guys, balisin muna natin yung pag-change vehicle natin kay lalamove. So first step natin, syempre punta kayo dun sa mismong driver app po ninyo. So click natin yan. Pagka-click natin yan, makikita nyo kaagad itong profile. So yan diba, makikita nyo yan. Pag click nyo yung pick up, punta lang kayo sa profile. So pagpunta nyo ng profile, punta lang kayo dito sa may upper right. Click nyo tong settings, tapos view personal info. Yan, kinilik ko yan. Ngayon, pagka-click po nyan is punta naman tayo sa, kung makikita nyo dito sa may baba, vehicle information. So punta tayo dito sa may change, click natin yung change. Pag change natin, nakalagay dito, change vehicle details. You can keep taking orders while we work on your request. If you're previously registered for ride orders, you'll need to register again. We'll notify you the results in 5 working days. So 5 working days. So change na natin yan. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-change, no? Yan, i-ano lang natin to. Kailangan lang ng sakto ata. So verify natin. Yan, okay na. Yan, may magsisend sa'yo sa Viber mo tignan natin yung Viber natin. So wala pang lumalabas. Ayan, may lumabas na. So punta tayo sa Viber natin. Ayan. So ayan, nakita natin yung okay, so na-verify na. And ito yung first step na gagawin po natin. So, update vehicle details. So, ano ba yung gagawin mo sa vehicle mo? Papalitan mo ba yung vehicle mo or yung license plate lang? So, vehicle, pagka-click mo ng vehicle, ilalabas dito is new vehicle detail. So, ayan. Ngayon, may mga options po dito na motorcycle, kung magpapalit ka lang ng motorsiklo, hatchback na 150 kg. So, nga pala guys, baka may mga gustong magpa-feature dyan na hatchback yung mga 150 kg. Wigo, alam ko yung may nagbablog ata na parang Mitsubishi yung gamit. So, yun, baka pwede. So, ayan, sedan 200, hybrid. Ito yung dito tayo papasok sa may SUV 300 kg MPV. Kasi dito, meron din sa pang uri ng SUV na 300 kg, hybrid or EV SUV. So, ayun. Bali, meron naman dito, ayan, marami. Kung makikita ninyo, pakita ko lang sa inyo na may mga trucks, may mga, yun nga, yung Travis na binalag natin last time, iba-iba, pick up. So sabi nila, or nga pala, 600 kg na pala yung last na vlog natin si Carl, yung vlogger din na naka-minivan. So ngayon sa atin naman, ipapasok lang natin sa 300 kg muna. At least malaman ko man lang yung mga bookings, 'di ba? So SUV 300 MPV. So syempre, natin mga tol, yung vehicle brand natin. So vehicle brand natin is Suzuki. Lalagay lang natin dyan is Suzuki. Tapos yung vehicle model na ilalagay natin, syempre, kailangan maging sure din tayo sa mga nilalagay din natin. So yung vehicle model, nakalagay naman yan dito ata.
Tingnan natin. So, yun, 2025 nga. Kasi, ang inaano natin is yung 2025. Model ata ang ilalagay dito is, hindi. Tingnan natin So, siguro, model, yung pinaka-model na lang ng natin. Yan, lagay natin yan. Plate number, syempre, lagay natin ng plate. Ano ba yung plate ko? Yan, lagay lang natin yung plate. Yan, nalagay naman natin lahat ng details. So, ayan. Lagay din natin, dagdagan din natin to. Yan. So, yan. Wala naman nang kailangan. And, yan, next na natin. So, step 2, syempre, i-upload mo na yung CR. I-upload mo rin yung, ano ba to? CR, OR, deed of sale, optional lang naman to pag binili mo sa tao. Vehicle front, lahat naman ng details na sa akin naman na. So, upload muna natin yung CR, pinaka-CR niya. So, choose na lang natin kasi na-picturean ko naman siya kanina. Ito siya. Yeah, yan lang naman. Yan. Tapos, pinaka-official receipt niya. So, upload lang natin official receipt. Yan. So, deed of sale optional pag nabili mo lang naman siya sa tao. So, vehicle front. So, ayan. Ayan, tingnan natin. Vehicle front. Ayan. So, vehicle back. Ayan. Ano natin? Vehicle side. So, yan. Dito papasok yung letter of authorization natin. And, based on my research, actually, sobrang dami ko ring tanong na natatanggap dito. Yung sa letter of authorization, ang daming nare-reject. I'm not sure lang kung i-reject din sa akin, kung magtitripan ba ako, ewan ko. Ngayon, based on my research dito, dapat, dun sa may LOA ninyo, or letter of authorization, may nakalagay ka dapat na yung mismong details mo, yung account name, plate number, tsaka yung vehicle mo. And at the same time, dapat malinaw yung pagkakasulat and may ID. So, may ID dito. May valid government's ID yung mismong magpaperam sa'yo or yung nakapangalan dun sa may ORCR mo. And ano pa ba? So, yun lang naman. So, yung ID number din pala ilalagay, yung ID number ng may-ari mismo ng ORCR para at least iwas na rin tayo sa rejection. And yun lang naman. Ilalagay ko na lang dito yung format, yung pinaka-format ng pinaka-LOA na pwede nyong gawin. So, ayan, nandito pa rin naman tayo, and i-upload na natin. So, upload na natin. Ayan. So, dito, ang ginawa ko sa LOA, nilagay ko yung ID na nakapangalan dun sa may ORCR. And at the same time, may 3 pirma niya. Nilagyan ko na rin ng pirma para sure na rin. And, yun nga, yung pinaka-details kung bakit ka niya pahiramin or kung bakit ka niya pinahiram. So, ilalagay ko lang dito yung format So, syempre, after 5 days, babalitaan ko lang po kayo kung naka-approve, or na-approve na po tayo. Pero i-upload ko na rin tong video na to. And siguro gagawin na lang natin yun ng separate vlog kung sakali. So, next na natin yan. So, dito, step 3 of 3. So, dito, nakalagay, due to regulatory costs, change of rental vehicle company, previous vehicle not available anymore, bought a new vehicle, I have an extra vehicle to drive. So, ngayon, ang pwede kong piliin yung bought a new vehicle or I have extra vehicle to drive. So, gagawin ko na lang siguro, isa-select ko na lang siguro, bought a new vehicle. So, syempre, binili lang naman din natin kakabili lang naman natin si Macmac. Submit na rin natin yan. Yun. Okay na. So, iyan na natin yan. Under review pa to. So, siguro, iano ko na lang po kayo. Ibabalitaan ko na lang po kayo kung na-approve or reject po yung application natin. So, sabi dito, we are reviewing your details SUB 300 KGMPB, yung plate number natin, submitted on September 8. So, sabi dito, 5 working days. So, today is Monday. So, i-upload kong vlog na to. Hindi ko pa alam. So, tignan lang natin mga tol. Babalitaan ko na lang kayo
kung na-approve na tayo dito sa application na to. So, yun lang, at least na i-share ko sa inyo yung magiging journey ko sa paglalalamove. And sa totoo lang, medyo risk tong ginawa ko dahil from motorcycle kasi lalo na pag December, grabe po yung traffic. Sobrang traffic po pag December. And yun nga, malakas nga sa gas yung ating minivan. Pero yun nga, at least malalaman natin kung may kikitain pa ba ako. Or basta, malaking risk po yung ginawa ko kasi mawawalan na po ako ng motorcycle sa lalo ko. Pero may Joyride pa naman tayo. Pwede pa naman tayo mag-buy kay Joyride. And syempre, may delivery rin po si Joyride. So, baka yun din yung aning ko. Isa sa pukusan ko na lang din. So, yun lang siguro. And maraming salamat kung makabot ka man dito. Pag may mga questions ka, comment down below. And pag-usapan natin yan. So, yun lang. Maraming salamat kung nakabot ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is your vlogs. See you next vlog, everyone. Good luck sa atin sa pagpasa ng ating minivan. See you next vlog, everyone. Peace out.